Umani ng iba't ibang reaksyon ang kontrobersyal na pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa aktres na si Ann Curtis sa pagdinig sa Kamara. Ano nga ba ang magiging hakbang ng mga mambabatas, lalo na ng mga nagsusulong ng karapatan ng kababaihan? Makakausap natin ngayon si Gabriela Party List Representative Sara Ilago upang talakayin ang isyung ito. Magandang umaga po, Congresswoman Sara, Raya at Francis po para sa Abante sa Umaga. Good morning, Kong. Hi, good morning, Raya at Francis at sa ating mga kaabante. Una po, Kong Sara, ano po ang inyong naging reaksyon sa sexist remark ni Representative Bong Suntay kay Ann Curtis? Unang-una, ito talaga ay ating kinundina, no? Dahil doon sa tahasan na pag-objectify sa imagination at sa desire ng mga kababaihan. At ito ay hindi lang basta-basta i-dismiss dapat bilang imagination o analogy, mas kahit pa nga, no? Dahil ito ho ay may real life na consequences sa mga babae na araw-araw na nakakaranas ng iba't ibang forma ng pambabastos, abuso, at karahasan. Ayan. Kaya ho, kahapon sa plenaryo, nagkaroon kasi ng question of privilege, no, na natalumpati ang chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, si Rep. Ann Matibag. At ang action doon ng House, unang-una, ino-authorize na nila yung Committee on Ethics and Privileges na mag-schedule meeting, mag-conduct ng assessment doon sa mga statements ni Rep. Suntay. At pangalawa, na mag-appear mismo si Rep. Suntay doon sa mismong hearing ng committee. At pangatlo, mag-report agad sa House of Representatives ng mga findings at recommendations pagkatapos ng scheduled hearing. So, yan yung pauna, no, na i-refer na ito sa Committee on Ethics para sa kanilang aksyon. Pero higit dyan, no, sa amin sa Gabriela, ilan sa mga panawagan pa namin yung magkaroon ng mandatory na gender sensitivity training para sa lahat ng House members. Hindi lang para sa mga bago o yung mga returning, pero sa lahat, no? Bukod sa GST, yung continuing education tungkol dun sa karapatan ng mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga batas na Kongreso mismo ang nagpasa. Di ba? At kasama na dyan yung bawal bastos law. At yung bawal bastos na nagpaparusa sa mga sexist, misogynistic remarks, sa mga bastos, dapat applicable din dun sa mga members natin ng Congress. At yan yung pinag-aaralan namin ngayon, di ba? Kung paano natin matitiyak na House members at Congress mismo, yung mga spaces natin for debate, discussion, tungkol sa usapin ng publiko, ay malaya sa anumang forma ng pambabastos. Kong Sara, ito ho bang sexist remark ho ni Congressman Suntay, na ayon po ba ito sa tamang asal at profesionalismo na inaasahan sa isang mambabatas? Malinaw po sa amin na hindi, no? Dahil kung sa safe spaces law o sa bawal bastos law nga na pinagbabawal natin ang ordinaryong mamamayan na gumawa nitong mga sexist, misogynistic remarks o yung mga remarks na nagmamaliit o nagre-reduce, nagtatrato sa mga kababaihan bilang mga objects ng imagination o ng pagnanasa, bawal ho yan. So, pag hindi po natin ito binigyan ng malinaw na aksyon o saksyon man, depende po yan sa magiging proceedings ng Committee on Ethics, ang dangerous po ng message na yung mga nasa kapangyarihan pala, no, nakakatakas mula sa pananagutan. At may impact yan, hindi lang sa usapin ng pambabastos o sa usapin ng kababaihan, kundi sa iba pang usapin ng bayan, di ba? Sa korupsyon, sa paglabag ng ibang mga batas, di ba? Walang sino man ang mas mataas sa ating mga batas at sa interes ng kababaihan at taong bayan. At, Kong Sara, inalis na po kasi sa official records yung naturang pahayag ni Representative Suntay. Pero sapat na po ba yon sa palagay po ninyo bilang aksyon po na ginawa sa Kamara? It's not enough, no, clearly with the action of the plenary yesterday, no, with the motion of the majority, they referred the speeches, no, si Rep. Matibag,
ako nagpahayag din ako ng suporta dun sa kanyang panawagan. At malinaw yung call namin dapat hindi lang ito tungkol sa isang personalidad o tungkol sa isang House member, no, pero institutionally, no, paano ba natitiyak ng Congress na hindi na ito mauulit muli? Dahil na-strike man yan sa record, napanood na ng milyon-milyon nating mga kababayan dahil ito ay isang pampubliko, no, na pagdinig. At yan yung dapat malinaw ang aksyon at mensahe sa lahat na dapat hindi na yan maulit muli. Lalo na lang ngayon, Women's Month. At kahit hindi pa nga Women's Month, di ba, napapaalala lang sa atin kung gaano kahalaga yung race awareness raising, education, at marami pang ibang effort, no, para baguhin yung kultura ng objectification sa mga babae, maski sa mga lalaki, at lahat ng ibang kasarian. Walang sino man ang dapat na-reduce to objects. Opo, at kung Sara, sabi niyo po kanina na-refer na sa Ethics Committee, pero kayo po ba, may balak din po ba kayo na magsampa ng ethics complaint laban kay Representative Suntay kaugnay sa insidenteng ito? Kahit kung alam natin na nag-sorry na si Representative Suntay kahapon, no, sa programang The Spokes dito po sa Billionaire News Channel. Ang nakita kasi natin dun sa apology, parang non-apology, kasi alam mo yun, may justification, and the representative really stands by his statement na pinapanindigan niya na ito ay isang analogy, no? So, ang sa amin po parang hindi pa po nakikita talaga na mali talaga na kahit pa sabihin na natin sa usapin ng legal, no? Yung analogy ay saswak, no? Pero dahil yan po ay may kinalaman sa kultura ng pagmamaliit sa kababaihan na nagiging object ng pagnanasa, ng mga fantasies na nilalabanan nga natin, bakit kailangan pa natin ipagtanggol at ipagpilitan? Sana po, wag na naman po ganyan. Kasi to us, no, women's rights advocates, it's still a non-apology. So magsasampa po ba kayo ng ethics complaint? May mga balita po tayo na may mga magsasampa ngayong araw na iba pang mga women's rights advocate. Dahil po tayo, kasama na tayo dun sa sumuporta kagabi doon sa ethics complaint or dun sa dun sa call sa Committee on Ethics na magdinig. Kung Sara, kung sakaling magsampa ho ng ethics complaint, ano po ba ang magiging batayan nito? Ano ang probisyon sa House Rules ang maaaring gamitin? Well, unang-una, yung Code of Conduct mismo ng mga public officials, yung Code of Conduct and Ethical Standards, na dapat, syempre kami, no, ay magiging tapat sa aming tungkulin, na maglingkod, no, at parte niyan, yung pagsunod namin dun sa mismong mga batas na kami ang nagpapasa. Halimbawa, sa Magna Carta of Women, na hindi niyan pinapayagan ang anumang forma ng diskriminasyon. Andyan din ang bawal bastos law. Diba? So kung sa esensya, yung mga batas na yon, siya yung dapat magtiyak na napoprotektahan. Hindi lang ang kababaihan, pero ang sino man, laban sa anumang forma ng pambabastos. Sa tingin namin, as challenge namin ang House of Representatives, na dapat maging batayan ito sa pagkilos. Kung Sara, may epekto ba ang ganitong insidente sa imahe at kredibilidad ng Kamara? Sa ginawa last night ng House of Representatives na yung majority ay sumuporta dun sa panawagan ng ating mga kasamahan para magkaroon ng investigasyon mismo ang Committee on Ethics, malinaw na meron. At dagdag pa yan dun sa iba pang mga issue, di ba, ng korupsyon. So again, sa amin sa mga women's rights advocates no, sa hanin ng mga kababaihan at lahat ng ating mga allies, no, shout out no, sa lahat ng mga kalalakihan and all genders, di ba, na tumitindig para sa pagkapantay-pantay. Ang nakikita natin pinakakalaban talaga yung culture ng impunity na kapag may nang abuso, na kapag may naglabag ng ating mga batas, na kapag may nang bastos, napakaliit pa nung tsansa na may nananagot. And kaya sa tingin ko talaga turning point ito na kailangan natin ipakita na pag may nangaabuso, pag may nambabastos,
meron dapat malinaw Mm. na parusa. At Kung Sara, nakita po natin no, na umani nga po ng Iba't ibang ibang reaksyon no, mula sa artista, meron po sa mga kapwa ninyo mambabatas, maging ang palasyo po ay nagkomento na dito nga sa naging pahayag ni Representative Suntay. Ano po yung mensahe ninyo sa publiko, lalo na sa mga kababaihan na nakasaksi rin po ng insidente ito? At actually, marami po yung nag-uulit-ulit at pinapanood pa nga sa social media itong mga pahayag po na nangyari kahapon. Ay sa mga kababaihan at lahat ng mga kababayan natin na nagpapatuloy na tumindig para sa pantay na karapatan at laban sa abuso. Hindi kayo nag-iisa. Malinaw na marami tayo na nagsasalita laban sa pambabastos, abuso at diskriminasyon. Kaya gamitin natin itong lakas ng pagiging marami natin, no, para tiyakin na yung mga napanalo nating mga batas mula sa Magna Carta of Women hanggang sa Bawal Bastos Law ay nai-implement natin at may sapat din na pondo. Higit sa lahat, hindi lang ito usapin ng batas o ng patakaran. Ito ay usapin ng pagbabago mismo ng sistema at ng kultura ng abuso at hindi pantay na pagtingin pa rin sa mga kababaihan. Kaya ang layo na ng narating natin, pero ang nagpapakita nga na kailangan pa rin po no, ang ating pagkakaisa para labanan ng abuso. Yan. Maraming salamat po, Kong Sara, sa inyong oras. At asahan po ninyo na patuloy po kaming magbabantay at tututukan ang isyu na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Raya at Francis. Yan po si Representative Sara Ilago ng Gabriela Party List.